Sa various calamities, dalawang klaseng response ang nakita natin. Ang response ng administrasyon at ang response ni Mayor Baste at ni Vice President Sara Duterte. So, nakita natin na on the day itself or within 24 hours, si VP Inday Sara ay bumibisita na dun sa but very unobtrusive, she stayed out of the way of rescuers, nag-comfort lang ng mga biktima at nagdala ng rescue at relief workers. Si Mayor Baste sent several trucks of relief goods and healthcare workers, doctors, and other emergency workers, including psychosocial intervention workers para dun sa mga traumatized because of the earthquake. So, nagpapasalamat din kami doon sa sa mga LGU at saka sa ng Cebu because many were quite welcoming and alam niyo yan, we appreciate the support of the people of Cebu all the time. And kumbaga sabi nga nila sa amin, kay Mayor Baste, is that hindi sila makakakalimot. So, yung mga ganong klaseng messages make me believe that yes, pag kami nagtatanong sa akin na may pag-asa ba ang Pilipinas, I always will mention that indomitable talaga ang spirit ng mga Pilipino. We will survive. Pero ang gusto ko rin sana para sa atin, beyond survival mode na tayo. Dapat nasa developmental stage na, dapat tayo po ay working towards mga first world status o iangat man lang natin ang buhay ng ating mga kababayan. And while calamities and disasters cannot be prevented, we can always mitigate the effects. So yun sana ang dapat nakikita natin sa ating gobyerno. When we elect leaders, when we choose our leaders, it should be on the basis of who can provide the best service to us. I think naman na natututo tayo. Hindi naman tayo yung completely, yung completely repeating. It's not a repeating cycle, May mga times talaga na we get it right. 2016 to 2022, we got it right, di ba? And, I think that we will have to fight for it. We will have to constantly work for it. Ano yung sabi sa Evita? We get the government that we deserve. So, thank you kay Pompoko at kay Inday. Kay Tatay Strauss, hi. Thank you kay Kitty Gas. So bago tayo magpatuloy, wag po nating kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Sa YouTube po, subscribe means parang follow yan dun sa sa Facebook. So please press the subscribe button. But if you want to be a member, then please you can also do so. So wala pong bayad ang subscribe sa YouTube. So join na dun sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube. Bakit? Kasi ang YouTube namin, binubuhay din namin yung community page, which are posts like our Facebook page, and minsan may exclusive kami na live for subscribers or members. Hi kay Gracia, thank you kay Ma'am Ieda, at kay Sleep Spell, thank you very much. Ay, kay Mr. Novel din, maraming salamat po. Sabi ni Ma'am Ka, why does Congress seem to be not mindful of what happened in Cebu? They really have no compassion. I think para sa kanila, mas importante is to fight for their career. Karamihan, and ito po ay napansin natin, na ramdam sa kasalukuyan yung mga changing political landscape ngayon. Marami na nga nakapansin na nag-umpisa na po ang sipsipan. At in fact, today, I understand, topic siya sa karambola na nag-uumpisa na po na dahan-dahang maglipat ng allegiance from the current administration towards the Dutertes or towards VP Inday Sara. Kaya nga mahalaga ngayon na we will look at this administration with a critical eye because as VP Inday says, we deserve better.
Diba, motto nga yan ng Luminous ever since. Tuwan-tuwa nga kami na nagtugma kami ng iniisip ni VP Inday. So, hindi na po pwede yung pwede na para sa atin. For the longest time, tinatanggap natin substandard. Halimbawa, kitang-kita sa construction ng mga school buildings na, uy, pwede na yan. Anyway, school building lang naman. May mga ganun akong naririnig noon. Tapos meron noon yung mga, pwede na yung mga textbooks na yan. After all, public school naman yan. Masakit niyan, public school ako. UP is a public school, di ba? So, thank you kay Maglalayas and kay Yeto too. Sabi ni Home Diva, and yes, totoo ito. Sabi niya, kung lumipat man ng kampo, VP knows who were there for her at her lowest point. Sabi, oo nga. Tapos ngayon, weekend na to, it is Gapangan Weekend. Ano yung Gapangan Weekend? Ang Gapangan Weekend, ang tingin natin sa mga pangyayari ngayon, sa lalong-lalo na sa Senado. Kasi may 5 nga, as sinasabi ni Ma'am Jackie Lu, na sabi daw ni Senator JV, 5 na sila na considering to be out of the majority. That will drastically shift the composition of the majority sa Senado. Kasi ilan ba sila ngayon? 9 dun sa minority. A defection of 5 senators, let's say optimistically speaking, 5 senators will bring them to 14. Di ba? Mas may laban na. Mas madali na mag-convince ng 1 or 2 para sa to get any decision. At lumalayo yung possibility ng impeachment ni VP Inday. Thank you kay Pompoko. Sabi ni Ma'am Home Diva, Zubiri, we're watching you. Pasimple ka pa. Natural si Senator Zubiri, who right now enjoys the position of majority floor leader, may end up losing his position. Gayunpaman, we also know kung paano mag-isip ngayon ang mga senador. As we can see by the vote on the Senate resolution to manifest house arrest for PRD. Bakit mahalaga yung resolution na yun? Because it shows na may, for me, PRD is no longer president. He is no longer, at least for sitting politicians, ang tingin nila, on his own, he ought to not be a force to be reckoned with. Unfortunately, that is not true for the former president. He still holds a lot of sway, politically speaking, lalong-lalo na among the masses, of whom many will still continue to vote in accordance with a pro-Duterte agenda. Kumbaga, now, I'm not sure, we're not sure, nobody is sure. Kaya nga ang tawag natin ngayon ay Gapangan Weekend kasi nga alam natin that this weekend the wheeling and dealing between the senators starts. So some of them will be talking to keep some senators within the majority, some of them will be talking to keep to bring the other senators towards the minority. So yun po yung nakikita natin na and we don't know what the result will be. What we do know is that both camps will keep trying to steal yung mga kasama dun sa kabilang panig. Thank you kay Mr. Novel at kay Ma'am Eda. Ngayon, meron akong nakikitang emerging issue. Yung pag-collapse ng isang, Typhoon Yolanda housing. Parang nangangamoy something. I think we have to find out kung kailan yan ginawa because I'm pretty sure na baka gawin yang they're looking to make this a Duterte issue. Now, bakit ayaw tumigil nung ibang mga, yung mga nagpapahirap kay VP Inday? Even if hindi na speaker si Martin Romualdez, mayroon pa rin determinado to bring VP Inday down. Because they know they will be out of power in an Inday Sara Duterte presidency. So, gusto nila to hedge their bets and make sure that VP Inday's current popularity will deteriorate by 2028. And in order to do that, kailangan nilang siraan siya ng siraan until such a time as, pwede na nilang itakbo yung kanilang manok. So, let's watch out for that.
Kasi parang ang feeling ko, naghahanap talaga sila, well, hindi feeling, alam natin, na sa ngayon, ang mga pro-administration allies ay nagpo-probe, hanap ng mga magiging na pwede nilang gawing issue against either PRD or VP Inday. So far, nakakaligtas pa sa matinding kontrobersiya si Mayor Baste at si Congressman Pulong because really the target is VP Inday. And the most profound influence for the votes for VP are still the PRD votes. Hi, Ma'am Oseng. Today ba birthday niyo? Sabi niya, for my birthday, I'm wishing for energy cleansing and positive recharge or frequency for the Philippines. Sending out love to people like you who work hard, keeping us all grounded amidst troubled times. Thank you. Oy, Mom, happy birthday. Talagang iba pang tao ang iniisip ninyo. But today is your day. I hope it's today. Happy birthday kay Ma'am Oseng. So, update daw sa ombudsman dream ni Kaboying. Bakit naman Kaboying? Ano? But, alright, well, the latest nga is nag-file ng disbarment case si Mayor Baste against Secretary Remulla and Secretary Gibo Teodoro. We don't know how this is going to be affected, yung dream niya, but simultaneous with that, nag-file din po ng formal opposition si Senator Marcoleta doon sa application ni Secretary Boying Remulla. At sinight niya ay yung lack of qualification dahil yung kanyang practice tila limitado at hindi siya nakakuha ng experience, ng years of experience in litigation or as a judge. Bukod pa dyan, yung kanyang pagsang-ayon sa bending the law quote ni statement ni Senator Erwin Tulfo ay paglalabag daw sa Code of Professional Responsibility and Accountability ng bar, ng Philippine Bar. Sabi ni Eric Almodovar, what can we do with such rampant corruption? Call them out and make them accountable. Good one. Yeah, because that's primarily the weapon provided to us by the Constitution. Kaya nga po, ang saligang batas ay mayroong Bill of Rights at dun sa Bill of Rights ang karapatan natin magsalita at magpahayag. Ang pagsasalita na pinoprotektahan ng ating saligang batas ay hindi lamang limitado dun sa ating mga opinyon. Kung hindi sa pagko-call out ng ating gobyerno, ito daw ay isa sa pinakamataas na obligasyon natin bilang mga mamamayan na to keep our government in line. After all, yung power ay nanggaling sa atin at pinapahiram lang natin sa ating mga opisyales. Now, yes, that's a very romantic concept. Pero alam natin na karamihan sa ating mga opisyales, kapag nakaupo na, hindi na nila tayo kilala. So, yung karapatan natin magsalita at magpahayag, magingay, magtipon-tipon to petition for redress of grievances ay mga sandatang ginawad sa atin sa saligang batas. So, yes, marami rin naman ibang nagsasabi na hanggang social media na lang ba tayo? Ganyan, hindi. Kaya nga may karapatan magtipon-tipon. Gayon pa man, kailangan i-acknowledge din natin na nagbabago ang panahon at iba-iba ang paraan ng ating pagtututol sa gobyerno. Baka dapat either maghanap tayo ng bagong paraan or talagang mag-usap tayo. Gusto nyo ba ng pagbabago? Kasi it really requires a vote by your feet. Meaning, lakad, punta kayo sa rally. Nang kanina may nagtatanong dito, may rally ba? Wala bang nakatakdang rally? Kailangan palampasin natin kailangan palampasin natin ang bagyo. Kasi nga, pag may nasasalanta tayong mga kababayan, kailangan siguraduhin natin na ligtas sila. Kailangan tumulong tayo kasi itong panahon, hinahamon na naman tayo ng tadhana o ng kasaysayan, whatever you think is more appropriate. Pero, kung tayo ay, hinahamon, kailangan magresponde tayo. There are many ways to save our country and one of them is to save our countrymen from clear calamities and from calamities and other destructive events. I would like to remind everybody also na kapag tapos na ang mga natural calamities, isa pang destructive event din po ang administrasyong ito. So, halimbawa, maliwanag din na ang communications ng admin, ewan ko kung siniswerte tayo o minamalas tayo, na napakamali. How do you call this? I think the only word na magagamit natin is palpak. Bakit? Ilang araw na nagfe-fester o na nakalantad yung issue ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga nasalanta. Ito ay dahil diretsyong ito ang sinabi ng kalihim ng agrikultura. Pero mayroong mga humihirit nasa comment section natin na hindi. Ang ibig sabihin lang nito, hindi naman sinabi na sa mga nasalanta ibebenta, pero bubuksan uli yung pagbebenta para available ito sa mas maraming tao or something like that. At any rate, yung mga gumagawa ng excuses, ang sinasabi nila, hindi po
this is actually a comms issue na nagkamali lang si Secretary Chu Laurel. Well, para sa akin, if it is a comms issue, there is still negligence with the president because nobody is correcting it. Assuming tama ha, assuming na totoo na nagkamali lang si Secretary Chu Laurel dun sa kanyang pagsasabi na ibebenta yung 20 pesos na bigas. Kasi mayroon naman daw yung relief goods na dinidistribute ay may kasamang food packs doon. Ito yung ibang problema, kung bigas ang pinamimigay. Sa ngayon kasi, ang mga victims walang capability magluto. So is it even wise to be selling bigas at a time like this when many of the victims have lost everything they cannot even buy? Sabi ni James, ang isang bagyo nga, 3 days lang at least tayo naaapektuhan. Ang admin na to ngayon, 3 years na tayong dinilubyo. We need the silver lining behind this very dark nimbus clouds. Sa akin, let's make our own silver lining. Let's use this opportunity to come together and take back our power. Diba? Yung power na binibigay natin sa ating mga opisyales, galing yan sa atin. Diba? Vox Populi, Vox Dei. Sa atin, tayo yung naggawad ng power na yan at kailangan pinaaalala sa kanila. Ang karapatan natin magsalita at magpahayag includes the reminders to them. Kaya nga, alam natin na hindi maigi ang mga nakaupo na mga opisyales natin kasi yung mga opisyales na masyadong onion-skinned, balat sibuyas, na gustong-gusto yung masyadong outraged kapag sila po ay binabatikos, ito yung mga taong hindi dapat inuupo. Kasi bahagi yan ng interplay ng demokrasya. The populace, the people will vote for officials. The officials sit by virtue of the power granted to the people. Now, hindi lahat ng decisions ginagawad. I mean, we automatically assume that they can make decisions on our behalf. Pero kung gumagawa sila ng desisyon na taliwas sa kagustuhan ng mayorya o ng taong bayan, may karapatan tayo to call them out. That's why we have the freedom of speech. Kung hindi kinikilala ng ating mga opisyales itong interplay na ito, itong dynamic between the electorate and the sitting officials, hindi sila dapat nakaupo. Kailangan nila mag-explain, yes. Pero yung mga ayaw mag-explain na lang ng maayos or mas gusto nila mag-file ng mga kaso laban dun sa mga taong nagsasalita, yan po ay hallmark ng mga opisyales na hindi dapat na dapat isipin natin ng 10 beses bago natin iboto. Sometimes tama naman. There are times talaga na sobrang malisyoso yung mga salita, malayo na sa katotohanan at mapanira lang. In cases like that, susuportahan ko pa yung opisyales na nag-file ng mga kaso. Pero kapag hindi, pagka-covered naman siya ng free speech dahil it pertains to the obligations of that person in office, ay red flag. Sabi ni Ma'am Rizalita, destructive and disturbing ang kasalukuyang administrasyon sa bayan. Sinabi niyo. Sabi ni Ma'am Janine, bakit po need benta yung 20 pesos? Bakit hindi po nila ibigay na walang bayad sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga nasalanta ng bagyo at lindol? And bantayan nila yung mga mapagsamantalang negosyante na nagtitinda ng mga basic needs. Totoo naman po, ang problema nga, wala din akong sagot niyan dahil hindi naman kumikibo ang administrasyon. Ang lakas at ang bilis ng mga salita kapag tungkol kay VP Inday. Sa mga sinabi ni VP Inday. Ang lakas at ang bilis ng mga hirit galing kay Undersecretary Claire Castro kapag may batikos sa presidente na nanggagaling doon sa mga Duterte. Pero, suspiciously, dito sa issue na to, ang tahimik nila. Nagkamali ba si Secretary Chu Laurel? Kung sakasakaling nagkamali siya, ano ba naman yung mag-apologize siya at sabihin, hindi po namin binibenta ito. Hala. Kaya super duper tahimik nga ang ating Undersecretary. Ngayong araw na ito, lalo na. May mga issues tila ayaw nilang pansinin. So ngayon, mayroong kaming nabalitaan. So, thank you kay Nilo Panlilio. So, meron kaming nabalitaan. Naalala ninyo, di ba kanina pinag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng responses doon sa kalamidad. At yung isa, yung mga pampolitika posing ng presidente na ginagamit pang score ng political points ang mga saang sakuna. It's so inhuman, di ba? Inhumane or inhuman. Nagawin mo pa, yung mananamantala ka ng ganyan. Lalong-lalo na sa iyong pananamantala ay inantala mo lang at pinahirapan yung mga biktima na. Halimbawa si PBBM. Lumabas na ang ilang mga pahayag sa Facebook ng mga tao on the ground, including mga volunteers sa Bogo, volunteers sa iba't ibang lugar.
Gutom na yung mga volunteers, gutom na yung mga biktima, hindi sila pinapakain, samantalang ando naman yung truck ng na magdi-deliver o magbibigay o dala yung ibibigay na relief goods. Instead, inintay pa ang presidente para sa photo ops. At mayroon pang isang incident na pinapakita na mala graduation, kulang na lang may tumutugtog ng March from Aida dyan sa likod, 'di ba? Habang pumupunta yung biktima, aabot ng pagkain galing sa pangulo. It's horrible. Parang itong administrasyon na ito, hindi sila nakakakita. Parang ano bang tawag doon? Sa ano? Parang sociopath. People don't exist. They're the only people who exist. Everybody else are just like shadows at kinakasangkapan lang nila. So ang mga biktima ay kasangkapan lang. Yeah? Ang mga biktima, ang mga nasalanta dito ay mga props lang para sa presidente para magpa-cute at magpapogi. Sila po ay ginagamit lang, hindi talaga nila intensyon na basta magpakain because this is the humane thing to do at trabaho mo yan bilang kawani ng gobyerno. Kung hindi, ginagamit nila pang PR na naman. Hindi ba matagal na naming sinasabi, magtatatlong taon na yata naming sinasabi, na ang problema sa gobyernong ito, lahat ng problema nila ay ang tingin nila, ang solusyon, ang nire-reseta nila sa atin parate ay press release or publicity gimmick. Ay nako. Lipas na po yan at kitang-kita na ng taong bayan yung mga ganyang klaseng galawan. Yung tawag nating galawang epal. Kita ninyo, hindi nila, wala sa kanila yung gutom ng tao. Mas mahalaga yung PR pogi points ng presidente. Pero dahil nagli-leak yung mga ganyang klaseng kwento, cancel na kung ano man ang nakikita nilang benepisyo dun sa kanilang kadramahan dun. Anong ibig sabihin nito? Sila din, they are their own worst enemies. Napakatatalino kasi ng mga pinipili ng ating Pangulo at isa pa yan, sa decision-making processes ng ating Pangulo at ng kanyang mga tsuwariwap, pumipili sila ng mga tao who are in their comfort zone instead of choosing people who have actual competence. Tignan ninyo, ilang araw nang nakababad yung issue tungkol dito sa mga mala-graduation style na pamimigay ng relief goods, nag-iintay pa sa presidente. Kailan lang nung si Presidente Duterte ang pinuno ng bayan, bawal ang epal. At lalong bawal yung pupunta siya doon at a time na bagong nasalanta pa lang ang mga tao dahil sabi niya aasikasuhin pa siya. Magfo-focus yung mga security sa kanya. Imbis na nag-aasikaso ang mga LGU sa kanilang mga constituents na nangangailangan ng tulong, alay nakatutok sila sa presidente. Ayaw ni Pangulong Duterte yon at kailangan bago pa nagkaroon ng bagyo, nakaposisyon na ang relief goods. Ang bawat branch o opisina o tanggapan ng DSWD all over the Philippines ay required na mayroong certain amount of relief goods constantly nandyan. At para parating sariwa yan, hindi sila napapasuhan o nabubulokan katulad ng panahon ni Pinoy na naglilibing sila ng bulok na bigas. Meron nag-practice sila ng warehousing techniques at nililipat yung mga goods doon sa lugar na mas kailangan at a time na kailangan nila yon. So maayos yung kanilang warehousing techniques, maayos yung kanilang inventory management para kapag may kalamidad sa isang lugar, parating mayroong relief goods. This is a way of adapting. Alam natin na kailangan natin mag-adapt sa pagbabago ng ating klima. Kaya dapat ready tayo sa mga ganyan. Ready tayo because these are going to happen probably more often now. Hindi mo maririnig yung mayroong magsabi ang presidente ng ganyan na talaga kasi ngayon. Wala na tayong magagawa. Hindi. Ano yung sinasabi ni Darwin? Hindi Darwin Cañete ha, pero si Darwin sa Theory of Evolution, adapt or die. Sabi ni Sebio Pasmado, BBM reactive plus asking for what to do, waiting for BBM's command and kilos later. Ang napansin nga natin ay imbis na laging handa ang mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na sa DSWD, ang nakikita natin ay alam nilang padating yung bagyo, halimbawa. Ang gusto ng presidente, habang bumabagyo, walang ginagawa. Naintindihan ko na may concern siya sa kaligtasan ng ating mga kawani ng gobyerno. Pero problema niyan ay trabaho nila yan. Trabaho ng ilang mga kawani ng gobyerno ang rescue and relief, pero hindi siya magpapalabas ng rescue and relief workers kasi walang relief goods. Aminin na natin yung totoo. Lumalabas din po kasi ang balita, but we have not verified this, so we want to be careful in saying this.
na mayroong mga lugar na nauubusan ng relief goods kung kaya't ang presidente ay humihingi ng additional na pera para sagutin yung kakulangan na ito. Sir, bakit umabot sa ganyan? Ilang bagyo ang average na dumadating sa Pilipinas? Pagdating sa stock ng relief goods, earthquakes have very little difference sa bagyo except dun sa rescue portion. Pero sa amount ng relief goods, sa inventory management ng relief goods, ang earthquake pareho lang sa typhoon. Bakit nauubusan kayo at bakit ngayon pa lang humihingi ng pera sa Kongreso? At bakit tila nagbebeg pa yata ang Pangulo? That's just my impression, not an established fact yet. But it certainly looks like that. Now, ito pa. 'Di ba? So, andyan na, padating ang bagyo, hindi gumagalaw. Hindi nagche-check ng inventory dahil kung nagche-check sila ng inventaryo, malalaman nila na na baka kailangan i-beef up, ilipat natin yung goods na nasa ibang mga regions, kunin muna natin, tapos start the ball rolling on the reacquisition or to acquire more relief goods dun sa mga areas kung saan hiniram. Kumbaga, parang binabangko mo. Ay nako, imbis na ganon, tila every time may calamity, ang mangyayari, hi kay Lobby Cafe. Okay, every time may mangyayari, dun palang magpaplano. Ang galing. 'Di ba? So etong Chismax. Speaking of the DSWD, ang dinig namin, in spite of all of these controversies, gusto daw ng DSWD Secretary na pumunta sa Davao City, doon sa area kung saan nagkaroon ng sunog. Ngek, bakit? Hindi, ito talaga tanong ko. Bakit? Ano ang benefit or ano ang obligasyon ng DSWD na pumunta sa isang lugar na adequately covered na ng local government? 'Di ba? Ang national government will take over kapag, alam ba, syempre pagka calamity, nasasalanta din yung local government. Pati yung mga officials in the local government also become victims. So we understand why the national government has to come in. The national government does not need to come in kapag nandito na nga, nandyan na ang local government and adequate yung response. May narinig ba tayo na humihingi ng saklolo o tulong ang Davao City? Parang wala. Kasi pag nakita ninyo yung response ng Davao City, and ito yung nakakatuwa. Kasi na-meet ko yung mga rescue workers nila, di ba? The last time nasa Davao kami, na-meet namin itong mga rescue workers. They allowed me to put on yung fireman's, ano ba yan? Yung sinusuot nila, yung gear nila, including the helmet, ang init. Pero, they allowed me to climb onto the fire truck. They allowed si Coco Loco, siya yung ginamit naming victim na ni-rescue naman ng mga medical response team na sinakay siya sa stretcher and so on. So dinemonstrate nila sa amin kung paano yung mga ginagawa nila, yung mga responses, including yung pag-lift doon sa mga nasalanta. So, alam natin na very responsive ang kanilang emergency efforts dyan sa Davao City. And in fact, is considered one of the best in the country, if not the best. So, without so much as an reason or a coherent reason, DSWD Secretary daw wants to visit Davao City at tila mamimigay daw ng relief doon sa mga biktima ng apoy. Now, wala namang humihingi ng saklolo at wala naman tayong naririnig dun sa mga biktima na kulang yung response ng local government. So why is the DSWD Secretary allegedly going to go visit Davao City? The only theory I can come up with is that the DSWD Secretary wants to score their pogi points on behalf of the President and possibly himself para hindi naman magmukhang masyadong hero ang Davao. At lalong-lalo na hindi magmukhang superhero si Mayor Baste Duterte for his strong response to the fire while at the same time providing rescue and relief workers to Cebu. Masyado naman kasing ginalingan ni Mayor. Yan ang naririnig natin, di ba? Parang, really? Hindi ba mas kailangan kayo sa Cebu kasi may mga areas daw na hindi pa umaabot ang relief? Baka naman DSWD Secretary, check nyo muna yung backyard ninyo bago kayong makialam sa Davao City. We're not saying don't go. What we're saying is this is a matter of priorities. Kung hindi adequate ang response ng national government, dahil nasalanta nga pati yung mga LGUs kung hindi adequate ang response ninyo, pwede ba punuin nyo muna yung kakulangan ninyo bago kayo mag-score ng political pogi points ninyo or mag-attempt. Sabi ni Moon Wolf, I miss PRD. During and after a calamity noon, he'd say, huwag kayong matakot, mayroon tayong pagkain, gamit. A huge comfort, di ba? Oo. Parang there's always that assurance. Parang para sa akin, kulang na lang. Sa akin, it would have been enough for him to say, andito ako. Don't worry.
'Di ba? Para sa akin, hindi na ako talaga mag-worry. So yun yung ano, yung tingin ko, ito yung nga yung problema. When it comes to disaster relief, mahirap nang ang patasan si PRD. And Davao City, through Mayor Duterte, as well as the Office of the Vice President, are continuing that tradition. Itong gobyernong ito, they should take up the challenge. Instead, lalamya-lamya, and they think that just because they're in power, we're going to give them a free pass. No! Ang problema sa administrasyon na ito, napapakitaan na sila ng galing. Hindi pa rin sila nag-rise to the challenge. Diba? Imbis na magpakitang gila sila, ganun. Shucks, ano gagawin namin? Nauna si VP Inday. Diba? Dapat, mas marami silang dala. Di ba? Mas magandang yung ganun. Nagko-compete sila to serve the people. Instead, banjing lang itong administrasyon at hinahayaan na lang nila. Anyway, we're sitting naman. Anyway, we're in power naman. Wala na silang kailangan ipakita. Well, dapat maalala natin ito sa 2028. Kaloka tong administrasyon na ito. Sabi ni Xi, manifest success. Meanwhile, BBM, nagkalindol pa nga yata eh. Sabi ni Iyeda, buti na lang panahon ni PRD ang COVID. See, the silver lining. Sabi ni Ma'am John, action agad na po ang government namin dito. May food na agad po at lahat may mga pulis pa. O yun. Kaya nga, kung totoo, yung naririnig natin tungkol sa kagustuhan ng DSWD Secretary. Suggestion lang po, baka gusto ninyo tapusin niyo muna ang trabaho ninyo sa Cebu bago kayo mag-attempt mag-score ng pogi points ninyo sa Davao at the expense of the Davaoenos because sure na sure ako may parinig na naman kayo dyan. Sabi ni Benj McNabs, busy nga si Baby M, kaliwat kanan ang papogi. Sabi ni Trey, yes, lagi kong naaalala si tatay, especially nung pandemic, lagi niyang sinasabi, gagawa tayo ng paraan, hahanap tayo ng pera, kaya Diyos ko, buti si PRD ang presidente nung pandemic. Thank God. Kita ninyo? Again, this is the silver lining. Dati nalulungkot ako thinking na, dinaya si BBM sa vice presidency. Ngayon, iniisip ko, dinaya ba talaga siya? O kamay ng Diyos yun. Sabi ni Jumel, relevant pa ba yung pagtutol ni De Lima at Adjong ang pagharang sa budget ng OVP? Nakadiri naman yung mga yan, ang liit na nga ng budget na proposed, tapos i-zero out o bawasan pa daw, pero yung confi funds ni B, wala pa sa kalingkingan ng OVP budget na ang daming makikinabang ng mga Pilipino at kasama din doon mga sahod ng OVP personnel. Kaguluhan talaga gusto ng De Lima o mga walang hiya talaga. Alam nyo, para sa akin, si Congresswoman De Lima ay hindi relevant. Bakit? Ito na lang ang pwede niyang gawin. Tutulan ng budget ni VP, subukan niya. Kasi every time gumagalaw yung mga katulad niya, sumisikat lalo ang Vice President. Kasi kahit sabihin nila, where's the Vice President? Bakit wala siya dito? Nandun po, nagbibigay ng rescue and relief efforts. Nagmumukha sila talagang gahaman sa pogi points nila. They look really trapo kapag nagsasabi sila ng, dapat nandito ang Vice President when she's out there saving lives. Ano ba? Di ba? Sana they could be useful, pero hindi. Wala daw moderators, pakiban. Hindi ko nakikita yung 12, esensya na. Nakita ko na. Okay, tapos na, wala na yung 12. Sabi ni Equanimity, pamilya muna kasi nauuna ng government, gusto lagi nasa TV imbis na unahin ng tulong, sobrang miss ko na si tatay. Hindi rin nila naiintindihan na pamilya sila ng pamilya, pinapamilya nila, yung kapalpakan nila. Diba? Which I shouldn't be complaining kasi puntos yan sa atin. Pero ang totoo niyan, kapag calamity, pwede ba? Diba? Umayos nga kayo. We'll talk about lives first. Let's deal with saving lives. Mamaya na kayo mag-score. Kaloka. Sabi ni Ma'am Karen, bahala na daw nangamatay lindol mga tao sa Cebu. Basta mas importante, pamumulitika nila at magpaepal sa Davao kahit kulelat ang DSWD helping Cebu. Tinalo pa sila ng UAE na tumulong na lang. Mas normal pa mag-isip mga Cebu locals, Davao LGU at foreign aid kesa sa mga kampo ni B na di alam exact magnitude. Seryoso, hindi niya alam? Sabagay, hindi naman niya alam kung naglindol o hindi. O sige, hindi alam ang exact magnitude of the earthquake. Yung panganga niya, yanig na, tinalo pa tinamaan ng 6 point magnitude. Grabe si Ma'am Karen, masyadong honest. Sabi ni James, have you heard as well about, Senator Riza's alleged insertions on flood control sa 2025 budget? Parang she already denied it pero seems fishy. Ganito yung nangyayari. In logic, when somebody makes an assertion, it will stand unless you will contradict it. Well, some people, they don't contradict the mistaken
mistaken statements because they have no effect. People don't believe it. But if people are going to buy into it, you have to deny it para maging controverted. Anong ibig sabihin ng controverted? Unproven siya. Kasi if it stands alone, walang controversion, walang tumututol, it will stand until somebody says it's not true. So when it is not true, when it is controverted, it is denied. Yung side na may ebidensya, yun ang mananaig sa argumento. So, if both sides have no evidence and no argument, then it's only controverted, but not disproven. Meaning, it could be true, it could also not be true. But we cannot know for sure because there is no evidence on either side. How does that affect now Senator Hontiveros? Well, it does because now it affects her credibility. It will stand. She has not destroyed it. She merely denied it. She did not overturn the argument. She just said that's not true. So, kung pantay yung dalawang statement, we can still choose to believe either one because it is merely controverted, not disproven. Ayun. So, dinig namin, may proposed itinerary pa si DSWD Secretary. Nakakaloka. Dadating daw ng Saturday ang hali, ang arrival sa Davao City. Oh my. Sabi ni James Pat, kaya siguro na nagsalita si Tito Sen na not all insertions are bad. That cannot be true. Kasi nga may lilitaw na ganito about Senator Risa, another cover-up. Now, okay, ulitin natin ha. The statement made doon sa show ni Nakatunying is controverted by Senator Hontiveros. Bakit controverted? Because she denied it. Now, controversion only means na hindi certain ang truth or falsity niyan. But, it exists pa rin. So, ito nga yung problema. Neither side has presented any evidence, pero yung mga ganyan na reactions make us want to believe that it does exist. The insertions exist. Now, let's talk about not all insertions are bad na statement ni Tito Sen, if true. If true na sinabi niya not all insertions are bad, that cannot, well, if it's true that he said that, that statement cannot hold water, cannot be true. Bakit? Insertions violate the constitutional procedures. Nakalagay sa saligang batas kung paano magpapasa ng GAA, ng batas. Pero magi-insertion ka na taliwas yan sa saligang batas. So anong sasabihin niya not all insertions are bad? O sige, kung ayaw niya ng not all insertions are bad, kung gusto niyang totoo yan, sige, but all insertions are not legal. Kaya nga insertion yan eh. Kasi sumingit sila at violate nila yung transparency requirements din ng saligang batas. Sabi ni Ma'am Johanna, bending dalawa na naman. Sabi ni Antonio, presidential system, magkakaroon ng maraming insertions. Ha? Paano naging problema yan sa presidential system when the insertions happen in the legislative, side? Ano ba? Huwag kayong maghanap ng buta sa presidential system. Hindi ko ito dinidefend. But we will demand that if you're going to make an assertion like that, you must prove it. No. Sabi ni James Pat, are insertions and amendments similar? No. An insertion nga happens prior to a law being passed. So, insertions kasi they violate the process. So, the insertions can be made halimbawa in the House in the small committee. The insertions can be made in the BICAM. There are instances where we have heard that the insertions even happened prior to publication, prior to the printing of the law. Meaning, iba yung pinirmahan ng presidente, iba ang lumabas sa batas. So, yes, we have heard of that. Proving it might be something else altogether, but yes, we have heard of things like that. So insertions per se illegal and can be voided with a case before the Supreme Court. Amendments happen when the law has already been passed and you want to change the law. Sabi ni Ryu, the junks of the causes of these academic losses and gaps are due to incomplete or worse, non-existent learning resources that are very significant in the attainment of competencies. Stop using ChatGPT. So, and hindi ko alam yung context ng statement niyon. Sabi ni Mrs. Jan, if you only translate all the Bisaya comments before and during the visit of BBM to Cebu, talagang sampal sa mukha ng admin na ito na ayaw ng mga tao na magpunta pa siya kasi wala na rin daw silbi. Oh dear.
Sabi ni Bing BL, if hindi pa naging law, paano nila i-amend? Hindi nga kasi amendment ang tawag pag hindi pa batas. It's called an insertion. Who says na may nag-amend? Rufaida says, sana maimbestigahan din ang Lanao del Sur kasi po ang daming anomalya ni na Adyong. I'm sure aabot at aabot doon. Kasi ang obvious nila